Ako si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Ipinangako ng mga mambabatas na kanilang pagsusumikapang maipasa ang 2026 budget bill bago matapos ang taon. Ito ay matapos si pahayag ni Senate Finance Committee Chair Sherwin Gatchalian ang kahandaang magtrabaho ng mga senador kahit hanggang December 26 para lang maaprubahan ang panukalang pondo. Ganito rin ang ipinunto ni House Appropriations Committee Chair Mika Swansing na hindi anya hayaan ng Kongreso na mauwi sa re-enacted budget ang 2026 budget at handa silang magdoble kayod upang matiyak na maipapasa ito ngayong taon. Samantala, itinutulak sa Senado ang pagkakaroon ng standard o makatarungang sahod at benepisyo para sa mga barangay official, partikular na ang mga nasa 4th hanggang 6th class barangays. Narito ang detalye. Mataas na honorarium at tiyak na benepisyo para sa barangay officials. Ito ay sa ilalim ng Magna Cartang isinusulong ng mga mambabatas sa Senado. Partikular na nais tutukan dito ay ang 4th class hanggang 6th class municipalities. Sa pagdinig ng Senate Committee on Local Government na pinamunuan ni Senator Jinggoy Estrada, natalakay ang ilang isyong kinaharap ng sektor, partikular ang mga panukalang tutugon sa suliranin. Kabilang dito ang Magna Carta for Barangays, Barangay Officials Compensation and Benefits at Barangay Tanod Permanent Appointment. Sa pagbubukas ng usapin, giniit ni Senator Rodante Marcoleta na magkaroon ng equity sa sahod ng mga opisyal. 8,000 pesos, Mr. Chair, is the salary of our kasambahay in Manila. Totoo po ito. So parang kasambahay na lamang po. Ang responsibility ng barangay captain, Mr. Chair, 24/7. Tama? Overwork, underpaid, sabi nila. They're the first responder. Siya lang frontliner. All national governments palaging inilalatag sa barangay. Sa pag-alma ni Marcoleta sa kasalukuyang estado ng mga barangay, kanyang iminungkahi na mawakasan na ang kawalan ng hustisya sa naturang sektor. Ilan sa mga ibinahagi niyang sitwasyon ay ang malaking pagkakaiba ng sahod ng mga ito depende sa lugar na nasasakupan. Mayroon anya na taga-Tanay Rizal na kapitan na sumasahod ng 7,000 kada buwan sa kabila ng laki ng nasasakupan nito, habang ang isa namang kapitan malapit sa White Plains ay umaabot ng halos 30,000 piso. Habang pagbabahagi naman ng National President ng Liga ng mga Barangay na si Maria Katrina Jessica D, ang ilang mga opisyal anya ay tinitipid ang sariling sahod para may panggasta sa barangay. Kaya isa siya sa mga nananawagan ng patas at pagkakaroon ng standard na sahod para sa sektor. Bukod dito ay natalakay rin na hindi lahat ng mga barangay ay nasusunod ang nakasaad sa ilang umiiral na batas pagdating sa benepisyo ng mga barangay worker. Sa panig ng Government Service Insurance System, isa sa susolusyon dito ay ang fixed compensation para sila ay maisama sa insurance benefit. Under GSI's law, if you're paid honoraria, based on honoraria basis, you are not covered by GSIS. However, if you now become a fixed salary officers, you will be covered by GSIS. So, Huli naman sa mga natalakay ay ang regularisasyon ng mga tanod na ayon kay Marcoleta, kayang mailaban ang average minimum wage para sa kanila kung sila ay mareregular. Samantala, lahat ng mga mungkahi ay ipinapasumite sa komite at tatalakayin sa susunod na pagdinig. Magtatalaga rin ng isang technical working group para pag-usapan ang mga panukala. Tiniyak din ni Senator Estrada na kanya nang ipapasa bilang batas ang Magna Carta for Barangays sakaling siya ay manatiling chairperson ng komite sa susunod na taon. Mula rito sa Senado, Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network. Inanunsyo ng Department of Education o DepEd ang mga petsa para sa holiday break at resumption of classes sa susunod na taon.
Magsisimula ang Christmas break sa December 20 at magbabalik naman ang klase sa January 5, 2026. Ito ay batay na rin sa DepEd Order No. 12 Series of 2025 na mula sa huling 2 linggo ng Disyembre ang simula ng holiday break habang sa unang linggo ng Enero naman sa susunod na taon ang pagbabalik muli ng klase. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita. Petsa ng holiday break at resumption of classes. Inanunsyo na. Listahan ng 31 bawal na paputok. Inilabas na ng kapulisan. 2026 budget. Planong ipasa bago matapos ang taon. Mabilis na rehabilitasyon ng San Juanico Bridge. Ikinatuwa ni PBBM at Dizon. Konsulado ng Pilipinas sa Sydney. Kinumpirmang walang Pinoy na nasaktan sa Bondi Beach attack. Pilipinas, kinilala bilang Asia's best retirement destination. Patas at pantay na balita. Komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.